Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Good afternoon po. Good afternoon. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Maraming salamat, Brother John, sa mga katotohanan na sa pangunguna sa atin sa pag-aawitan, sa katotohanan ng mga inawit natin, that He is a holy God. And kaya tayo nakakalapit sa Kanya ay dahil sa Kanyang minamahal na anak, ang ating Panginoong Kristo. Po tayo dumako sa ating pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo po ay humingi ng habag sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Kapangyarihang Diyos, aming mabuti at mapagmahal na Ama, Ikaw po ay Diyos na banal, Diyos na mamuhi sa kasalan, Diyos na puspos ng patuwiran. Kaya po, Panginoon, kami ngayon ay lumalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Siyasatin mo po ang aming mga puso, aming mga isipan, ang aming buong pagkatao. Alisin mo po, O Diyos, ang mga kasalanan na mayroon po kami. Patawarin po kami sa lahat ng mga pagkakamali at pagkakasalang aming nagawa. Pagkukulang po namin sa inyo at pagdabag sa inyo mga kautusan. Imisin mo po nawa kami, O Diyos, alang-alang sa minamahal mong anak, aming Panginoong Kristo. Salamat po, Diyos, sa assurance na dahil sa sakripisyo ni Kristo sa krus, kami ngayon ay malayang makalalapit sa iyo, kami ay malayang makapaglilingkod sa iyo, kami ay malayang sasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Palain niyo po, Diyos, ang paghahayag ng iyong mga salita. Ibili mo, Diyos, ang iyong lingkod. At wala pong ibang maihayag kundi si Kristo. Si Kristo lamang na siyang napako sa krus. Patuloy po kaming samahan at pagpalain at puspusin ng banal na Espiritu. Sa aming pag-aaral ng iyong salita ay maging buhay ito at magamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sa iyong lahat ng kapurihan, kadakilaan at pagluwalhati, Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu. Ang aming dalangin sa pangalan ni Yesu Kristo, ang Panginoon namin. Amen. Muli po, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Bagaman ako po ay isa po sa mga lay preacher po natin, pero hindi pa rin po talaga maiaalis yung nervyos, yung kaba sa tuwing tatayo dito sa harapan at mga ngaral ng salita ng Diyos. Pero sa biyaya po ng Diyos, sa Kanyang enablement lamang po, tayo ay nakatatayo upang maglingkod sa Kanya. Kilalang-kilala po ng mga evangelicals, actually hindi lang evangelicals, ng halos lahat ng mga Kristiyano at mga professing Christians. Professing Christians ang isang pastor, pero ako, hindi ko siya tinatawag na pastor. Ang akin ay, siya ay isang motivational speaker. Siya ay isang life coach. At itong taong ito ay sumulat ng napakaraming libro at siya ay namumuhay sa napakarangyang pamumuhay. At isa sa kanyang aklat ay pinamagatang Your Best Life. Talagang hook ang mga, lalo na ang mga nagsasabing sila Kristiyano, pero gustong-gusto nila yung mga katuruan na ito, yung katuruan na pag ikaw ay nagkaloob sa Diyos, nagbigay sa Diyos, ay aani ka ng mas marami. Ikaw ay pag sumunod ka kay Kristo, ikaw ay pagpapalain. Kapag ikaw ay naging tapat, ay bibigyan ka ng Diyos ng mga kayamanan, ibibigay sa iyo ng Diyos ang lahat. At itong mga katuruan na ito ay alam natin. Name it, claim it. Ito ay health and wealth na ika nga hindi daw kalooban ng Diyos sa mga Kristiyano ang maghirap. Kung maghihirap daw ang isang Kristiyano, ito daw marahil ay sumpa ng Diyos. At hindi lamang itong prosperity gospel, yung pinoproclaim ng taong ito, ng life coach na ito, kundi ang isa ding katuruan
na alam natin ay hindi akma sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang kanyang sinabi sa isa sa kanyang mga sermon. Sabi niya, habang mangangaral siya, o nagbibigay siya ng inspirational message, kasi hindi naman sermon, o sermon man, sermonet, para sa mga Christianet. Sabi niya, 99% of people are not bad people. Though they may make poor choices in life, but deep down in their hearts, they have goodness in them. Sabi niya dito, hindi daw siya naniniwala, o 99% daw ng tao sa mundo, siguro sabi niya, ay hindi naman daw masamang tao. Nakakagawa lang daw ng mga maling desisyon sa buhay, pero sa kaloob-looban nila, sa kanilang puso, ay meron silang natatagong kabutihan sa kanila. Ngunit kabaliktaran po ito ng sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Sapagkat alam natin, hayag ito na sinasabi ng salita ng Diyos, na ang mga tao ay lubang makasalanan sa kanyang harapan, at ang kanyang kabanalan, ang kanyang katuwiran, ang siyang wawasak sa atin. Hayaan niyo po, I invite po everyone to stand up and makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Isaias. Isaiah chapter 6, verses 1 through 8. Ayan po yung basahin ko ito sa aking sariling wika. Napakaganda po nito sa aking sariling wika. Pero sundan niyo po ako sa inyong mga binabasang Biblia. Kung ito po ay King James. Ito po ang sinasabi ng hindi nagkakamaling salita ng Diyos. Chapter 6, verse 1. Nang taong mamatay si Haring Uzias, nakita ko si Yahweh. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan, at bawat isa'y may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa kanilang mukha, 2 sa buong katawan, at 2 ang ginagamit sa paglipad. Wala silang tigil na nagsasabi sa isa't isa ng ganito, Banal, 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 si Yahweh na makapangyarihan. Ang kanyang kaluwalhati ay laganap sa sanlibutan. Verse 4, sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo, at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi, at naninirahan sa piling ng mga taong marumi rin ang labi. Mapapangamak ako sapagkat ako'y isang makasalanang nakakita kay Yahweh, ang makapangyarihang hari. Verse 6, pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga sa dambana at lumipad patungo sa akin. At ang mga bagay idinikit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng kasalanan, napawi na ang iyong mga sala. Verse 8, narinig ko ang tinig ni Yahweh, sino ang aking ipadadala? Sino ang sa aming susugo? Sumagot ako, narito po ako nga ang inyong isugo. Purihin po ang pagbasa ng banal at hindi nagkakamalang salita ng Diyos. Maaari na po tayo magsuko. Dito po sa ating binasa, let us have some short or brief background po. Nung time po na ito, malinaw na sinasabi sa atin sa verse 1 ng chapter 6 na si King Uzziah ay namatay at ito ay around 740 BC before Christ. At ang mga tao nung mga panahon pong ito
ay gumagawa ng iba't ibang mga kasuklam-suklam na mga bagay. Bagaman ang pamamahala nung buhay pa si Haring Uzziah ay maayos at kalugod-dugod. At marahil si Propeta Isaias rin ay pinanghihinaan ng loob ng mga panahong ito. Ngunit isang araw, nakita niya ang isang beatific vision na pinuno ng makapangyarihang Diyos ang buong sanlibutan, ang buong lupa ng kanyang kaluwalhatian. At nakita niya na siya ay nakaupo sa isang marangyang trono, napakatayog na trono, at ang laylayan ng kanyang damit ay pumupuno sa buong templo. Ganito ang pangitain nakita ni Propeta Isaias tungkol sa banal na Diyos. At ang chapter 6 ng Book of Isaiah, ang isa sa pinakamahalaga at pinakakilalang talata sa buong aklat na ito. Marahil nakikinig na rin natin ang ibang pangangaral dito, lalo na pag meron tayo noon na nakakaraan ng mga Mission Emphasis Month, at iba pang mga emphasis month na ito ang kinukuhang text. Kaya pamilyar na tayo. Sa mga unang 5 kabanata po ng aklat na ito hanggang dito sa chapter 6, ay nagbibigay diin sa darating ng araw ng pagkawasak sa kanila. Ang paghukom ng Diyos na malapit nang dumating at bumagsak sa kanila, sapagkat malaki ang kasalanan ng mga tao sa Jerusalem at ng mga tao sa Huda. Ang pagkawasak at ang paghatol ay paparating na sa kanila dahil sa bigat ng kanilang mga kasalanan. Dahil ito ay labag sa kabanal-banalang Diyos. At ayon po sa passage natin ngayong hapon na ito, makikita po natin ang buod ng buong kasulatan at ang plano ng kaligtasan ng Diyos para sa atin. Laban sa isang banal na Diyos at sa makasalanang mga tao na tinubos lamang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Titignan po natin ang mga talatang ito na ating binasa sa 2 bahagi. Ang una, ang banal na Diyos, at ang pangalawa ay ang banal na manunubos. Ang una po ay ang banal na Diyos. Kita ni Isaias ang isang beatific vision ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? What does it mean that God is holy? Anong ibig sabihin nito sa atin? Holiness in its root has the idea of being apart, apartness. It describes someone or something which is set apart from other people or things. At ito ang ibig sabihin nito, ang kabanalan ng Diyos ay pagpapakita na siya ay hiwalay sa kanyang mga nilalang. Hiwalay siya sa atin. Pero tinatawag na creator-creature distinction. And He is set apart. Siya ay higit sa kanyang mga nilalang. No? Siya He is the fountain of holiness. And isa ito sa kanyang attributes. At kung titignan natin ang attributes na ito, ang 3 beses na inulit. Hindi sinabi ng salita ng Diyos, God is love, love, love. God is just, just, just. God is wrathful, wrathful, wrathful. God is etc. At dito sa text, at sa iba pang text ng Scripture, particularly sa New Testament, that He is described as holy, holy, holy. At dito din natin makikita
kagandahan ng tinatawag na isa sa mga doktrina ng divine simplicity. Let me give you explanation ko ano po itong sinasabi kong divine simplicity. Ito pong divine simplicity ay ibig sabihin naman po nito, ang Diyos ay hindi binubuo ng mga parte. Hindi siya isang malaking bilog na may mga maliliit sa gilid na siya ay holy, just, siya ay love, no? Siya ay kung ano ang kabuuan ng Diyos, siya iyon. Kung siya ay Diyos na banal, siya na ang source ng holiness. Siya mismo ang banal. Kung siya ang pag-ibig, hindi siya may parte ng may pag-ibig. Siya ay mismong pag-ibig. At dito natin makikita na 3 beses ito binanggit. At bakit? Sa kasulatan, kung isang bagay, isang konsepto ay inuulit ng higit sa isang beses, 2, o higit pa, ito ay napakahalaga. Halimbawa po, sa New Testament, ilang beses na inulit ni Jesus, 25 times na inulit ni Christ, ang mga katagang, verily, verily, I say unto thee, o katotohanan sinasabi ko sa inyo. Kapag sinabi niya ito, dapat natin itong pagtuunan ng mabigat na pansin. At sa iba pang mga talata ng salita ng Diyos. No? And this teaching ay napaka-importante. Kung ang twofold repetition, kung 2 beses na binanggit ng verily, verily, I say unto you, paano pa kaya ang threefold repetition? O yung pag-uulit ng 3 beses? Kung sa 2 pag-uulit ng salita ay nag-uutos sa atin na mas pagtuunan natin ng pansin ng mga salitang binabanggit dito, paano pa ang pag-uulit ng 3 beses? At mabibilang lang sa kamay kung ilang beses lang inulit o nangyari ito sa kasulatan. Sabi sa Jeremiah chapter 22 verse 29, there is land, land, land. Sabi sa Ezekiel 21:27, there is ruin, ruin, ruin. Sabi sa Revelation, there is a woe, woe, woe. Din sa Revelation, makikita natin, nakaparehas ito ng binabanggit dito sa Isaias. Na ang Diyos ay siyang banal, banal, banal. Gaya ng sinabi ni R.C. Sproul, God is fully holy. So God is as holy as can be. He is entirely holy. At paulit-ulit itong binanggit sa kasulatan. At meron din iba't ibang mga theologians na nagtatalo tungkol dito sa threefold repetition na ito. May nagsasabi na ang 3 pag-uulit ng banal, banal, banal ay tumutukoy sa doktrina ng banal na Trinidad. Marahil, sa atin sinabi ng malinaw sa kasulatan. Pero iniulit sa atin, pinapakita sa atin ng kasulatan na ang pag-uulit ng 3 beses na ito ng attribute ng Diyos ay napakatindi at napakabigat. Ngunit may problema. How can a holy God ever have fellowship with us? Kung ang Diyos, He is entirely holy. Man is holy or entirely sinful.
totally depraved. Kung ang Diyos ay perpekto at banal sa kaniyang sarili, paano siya makikisama sa atin? Sa atin na lugmok sa kasalanan. At tayo patuloy na gumagawa ng kasalanan. At sinabi nga ng isang theologian, na ang ating puso ay paulit-ulit na gumagawa ng idolo upang ating sambahin. Bakit? Bakit tayo gumagawa ng kasalanan? At ang paggawa ba natin ng kasalanan, ito ba ang nagiging ang paggawa ba natin ng kasalanan, kaya ba tayo tinatawag na makasalanan? Hindi po. Tayo ay nagkakasala dahil tayo makasalanan. Dahil tayo ay, ang ating mga puso ay punong-puno ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At kung makikita natin, kung babalikan natin ang ating teksto, dun sa first 5 chapters ng Isaiah, makikita din natin kung bakit ang mga tao ay nagkakasala sa iba't ibang kaparaanan. Sabi sa chapter 1, they have rebelled against God. Sila ay nagrebelde sa Diyos. Sila ay, pangalawa, sa chapter 1 verse 4, kinalimutan nila ang Diyos. Sa verse 14 ng chapter 1, gumawa sila ng iba't ibang karumal-dumal ng mga pag-aalay sa Diyos. Napakarami pa. At kung titignan natin dito, magagalit tayo sa mga Israelita. Magagalit tayo sa mga tao ito, pero ito ang realidad. At kung nagagalit tayo, ito tayo. Kung ano sila, kung gaano sila makasalanan, gayon din tayo. Yun ang realidad natin. At ang isa sa kamangha-manghang bagay dito, nung nakita ng Diyos, nakita ni Isaiah ang kaningningan ng Diyos, nakita niya ang kanyang pagiging makasalanan. Hindi siya nagturo sa iba. Hindi niya sinabi na, ako ay napapalibutan ng mga makasalanan. At tila ba siya ay exempted doon. Pero nakita niya, nung na-encounter niya ang kaluwalhatian at ang kabanalan ng Diyos, hindi niya sinabing, makasalanan ng aking, napapalibutan ako ng mga taong makasalanan. Pero ang una niyang sinabi, habag-habag ako. Nakita niya ang kanyang sariling pagkukulang sa harapan ng Diyos. Nakita niya ang kanyang pagkakasala. Hindi niya ginawang exempted ang kanyang sarili. At nawag ganito din tayo. Pag nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos sa salita ng Diyos, ay hindi tayo madaling mag-pinpoint sa iba. Hindi tignan natin ang ating mga sarili sa salita ng Diyos. Na kahit si Isaiah na propeta, he admitted that he is a sinner. Paano pa tayo? At marami, ganito tayo, tinitignan natin sa ating paligid. Punong-puno ng patayan, ng iba't ibang mga karumal-dumal. And ako ay kasalukuyang nag-OJT sa isang prosecutor office po dito sa Binangonan. At pinahawakan po namin yung iba't ibang mga files ng mga kaso. Makikita po doon yung katindihan ng
kagrabihan ng tao na marami doon ang file ay tungkol sa rape, pagpatay. Mga ganito tayo. Tinitignan natin ang ating paligid ay punong-puno ng kasalanan. At minsan, kita natin yung sarili at mas mabuti ako sa kanila. Mas okay naman ako sa kanila kasi mas konti naman yung kasalanan ko sa kanila. Hindi tayo pretty good. Hindi tayo almost holy. Pag nakita natin ang Diyos sa kanyang kabanalan, makikita natin ang pagiging marumi natin sa harapan ng Diyos. Pagiging basahan natin, pagiging isang maruming basahan na mabubuting gawa natin sa harapan ng Diyos. Ngunit hindi dito nagtapos ang lahat sa kwento ng beatific vision ni Prophet Isaiah. Kung merong isang Diyos, ang Ama, ang Anak, ang Banal na Espiritu, na nagpakita ng kanyang kaluwalhatian, meron din namang pangalawa, the Holy Redeemer. At makikita natin sa mga unang talata ng Book of Isaiah, meron na tayong makikita na hint ng gospel. Na hindi lahat, puro kahabag-habag ako. Katulad na lang na makikita natin sa Isaiah chapter 1, verses 18, ito pang sinasabi, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool." Maraming salamat, brother. At ngayon makikita natin dito that God is holy, yes. Pero na hindi dito ang ebanghelyo. Hindi doon nagtatapos. Merong ebanghelyo. Bagaman si Isaias ay tao na may maruming labi, namumuhay sa harap ng maraming maruruming tao. Pero sa pagpapatuloy natin, tingnan natin yung verse 6. "Then one of the seraphim flew to me, having in his hand a burning coal that he had taken with tongues from the altar." Verse 7, "And he touched my mouth and said, Behold, this has touched your lips. Your guilt is taken away, and your sin atoned for." Ang nagbabagang sa Tagalog ito, nagbabagang parang uling, no? Nagbabagang uling mula sa dambana, sa altar, ay idinikit sa labi o sa bibig ni Propeta Isaias. At kung nakikita natin, at kung may imagine natin, no, marahil napaso siya. Dahil napakainit noon. At ang pangitain noon ng pagpapakita nito ng baga na dinikit sa kanyang labi ay ano? Ito refers to purification by fire. Sabi ni Matthew Henry sa kanyang commentary, sa Isaiah 4 makikita daw na merong spirit of burning na nag-cleanse at naglilinis sa lanan. And this washing, this cleansing is of God. Let's try to imagine this, mga kapatid. Nung nakita ni Isaias ang kanyang pagiging makasalanan, hindi siya nagtanong sa Diyos, paano ko po matutubos ang aking sarili sa pagkakasala? Hindi ganoon. Makita natin na may lumapit na isang anghel o serafin sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Na hindi sa sarili,
ang pagliligtas ng Diyos. Kundi ito ay mula sa Diyos. Na ang pagtubos na ito ay hindi itinubos ni Isaias ang kanyang sarili sa pamagitan ng kanyang mabubuting gawa. Pagpapakita ito na ang Diyos ang siyang nagtitake ng initiative upang abutin tayo sa ating pagiging makasalanan. Napakaganda nito mga kapatid. Ito ay ebanghelyo sa atin. Ito ay mabuting balita sa atin. Na siya hindi lamang Diyos na banal, hindi lamang galit na galit sa kasalanan, siya rin ay umaabot sa kanyang mga nilalang. Ang beatific vision na nagpakita ng paglapit ng anghel sa kanya ay pagpapakita na ang Diyos ay umaabot sa mga makasalanan. Kita natin at 2,000 taon na ang nakalipas. Ang Diyos na ito hindi na natili sa kalangitan. Kamat nabibihisan ng kaluwalhatian, naupo sa trono, pinapupurihan ng lahat ng mga nilalang, sinasamba ng lahat ng anghel, ay bumaba sa lupa. Pinanganak ng isang birhen, pinanganak ni Birheng Maria, namuhay ng perpekto. Nagkatawang tao para sa atin. At ito ang mabuting balita. At ito ang banal na manunubos na tumubos sa atin. Na doon sa krus ng Kalbaryo, na hindi gaya ni Isaias, na isang mainit na baga ang dumikit sa kanyang labi. Kay Hesukristo, doon sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos sa kanya ang galit at ang poot ng kaniyang ama. At ito ay magandang balita para sa atin na walang pag-asa tayo sa ating mga sarili, kundi sa harapan ng banal na Diyos, kundi ang isang banal rin na manunubos. Kaya rin makikita natin na sinabi ni Apostle John sa John chapter 12 verse 41, sabi doon, Isaiah said these things because he saw the glory of Jesus and he spoke of Him. Na bagamat si Kristo noon ay kasama ng Ama, nakita ni Isaias sa panghitain, ay hindi na natili roon. Nagbihis ng mortalidad upang ang kanyang mga nilalang ay kanyang abutin sa kanilang magiging makasalanan. At anong ating tugon? Sa ating mga hindi pa sumasampalataya at walang pagkakilala sa Kanya, ito ang araw ng kaligtasan. Nagsisi at sumampalataya sa tapos na sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Sa atin namang mga mananampalataya, nawa, tuloy tayong humawak. Tuloy tayong tumingin kay Kristo na siyang banal na manunubos. Siya na walang dungis na kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya na inaawitan ng mga anghel araw at gabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat.
ay nagbihis ng mortalidad para sa atin. Nawa patuloy tayong mapaalalahanan ng magandang balitang ito na hindi tayo magtiwala sa ating sarili at patuloy tayong lumagok sa kabanalan sa pagitan ng banal na Espiritong naghahari sa atin. At isang araw, pag ang ating mga kasalanan ay tuluyan nang naalis sa atin, tunay na tayo at buo na tayong napabanal at naluwalhating kasama ni Kristo sa buhay na walang hanggan, ay makikita natin ng mukhaan ang banal na Diyos na ito. At masasabi natin, gaya ni Job, "And after my skin has been thus destroyed, yet in my flesh I shall see God." Makikita natin ang banal na Diyos na ito. Makikita natin siya ng mukhaan sa pagitan ng banal na manunubos. Purihin natin ang kanyang pangalan. Purihin natin ang banal, banal, banal na Diyos. Tayo po ay nanalangin. Makapangyarihang Diyos, Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos na pinapupurihan ng lahat ng mga nilalang, lahat ng mga anghel, ang iyong iglesia, tuloy na ipinoproklama na ikaw ay Diyos na banal, banal, banal. Tuloy po, O Diyos, nawa nakita namin sa iyong mga salita ang aming kakulangan bilang mga makasalanan at ikaw bilang isang perpekto at banal na Diyos. Ngunit salamat po sa isang perpekto, isang walang kasalanan, walang dungis, at banal na kordero. Aming Panginoong Sus, nag-alay ng kanyang buhay para sa amin. Nawa po, O Diyos, sa mga wala pang pagkakilala at pagsampalataya sa iyo, tuloy mo silang pagkalooban ng biyaya ng kaligtasan. Sa amin naman po mga sumasampalataya, patuloy kaming mabuhay, lumakad ng may kabanalan sa iyong harapan sa lahat ng aming mga buhay. Di sa pamagitan ng aming mga sarili, kundi sa pamagitan ng banal na Espiritu na naghahari sa amin. Luwalhatiin ka po nawa, O Diyos, ang iyong mga nilikha, lalong higit ng iyong iglesia. Aming salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Purihin, dakilain at sambahin ang inyong banal na pangalan. Nihiling po namin ang lahat ng ito sa pamagitan ni Kristo Jesus, na dakilang Panginoon namin, tagapagligtas. Amen.